Lumipat ang eksena kung saan lumabas ang imahe ni Ethel Breeze. Magulo ang buong silid, nagkalat ang mga papel, durog ang mga kasangkapan. Tahimik siyang nakaupo sa sahig sa harap ng nabasag na bintana, at ayon sa narinig, paulit-ulit niyang binubulong na totoong nagtaksil si Pope Irenaeus sa Empire. Mula roon, nag-flashback ang kwento papunta kay Hexable, na nakatayo sa harap ng isang malawak at hangkag na hukay, ang lugar kung saan nagsimula ang kanyang pag-iral. Inalala niyang doon siya unang nagkaroon ng self-awareness matapos ang kanyang evolution, isang bagay na hindi dapat posible para sa isang tulad niya. Kahit nagising ang kamalayan niya, hindi pa rin siya makakilos, isa pa rin siyang pagkain, isang nilalang na nakatakdang lamunin ng mas mataas na predator. Tinanggap na raw niya noon na iyon ang kanyang kapalaran, maging simpleng nourishment ng isang nakakatakot na halimaw. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating ang isang nilalang na tinawag niyang predator, isang dambuhalan na parang Diyos sa laki. Kahit ang halimaw na iyon, na walang hirap lumalamon ng lahat, ay bahagyang nap-atras nang dumating ang isang tao, Swallow. Sa flashback ni Hexable, sinabi raw ni Swallow sa halimaw na kung magpapatuloy daw ito, malalamon niya pati ang buhangin. Sumagot pa ulit si Swallow nang walang pakialam, wala na raw siyang pake, dahil iyon na ang huling pagkain ng halimaw na iyon. Kahit mas mahina tingnan si Swallow, nakita ni Hexable agad na iba ang presensya nito. Para raw siyang alamat na nagkatawang tao. At ang nangyari pagkatapos ay hindi niya malilimutan. Ang napakalakas na predator ay nabura sa isang iglap, walang pagkakataong makariyak, naging simpleng pagkain lamang. Para kay Swallow, kahit ang predator ay wala lang. Natatandaan ni Hexable na tumingin siya noon kay Swallow at tinanong kung pwede ba siyang mangarap muli. Sumagot si Swallow na hindi siya sigurado sa dreams, pero kung curious si Hexable, pwede siyang sumama dahil kailangan niya ng mga monster na tagabantay ng dungeon. Dahil doon, nagpa siya si Hexable na gusto niyang maging kagaya ni Swallow. Pagbalik sa kasalukuyan, nakatingin si Hexable sa malayo, may sindi ang mga mata, at sinabi na malapit na ang hinihintay niyang sandali. Kasunod nito, lumipat ang eksena sa Primordial Core. Nakahiga si Swallow, sobrang busog at parang sasabog ang tiyan. Ayon kay Patrick, kung kakain pa siya ng popcorn ay paputok na ang sikmura niya. Sumingit si Mels, sinasabi na baka maging baboy na talaga siya sa evolution niya. Si Renee, na palaging loyal, ay ngumiti at sinabi na gusto pa rin niya si Swallow kahit ano pa ang itsura nito. Napabuntong hininga si Patrick, nagtataka kung paano nakakakain si Swallow ng ganoon karaming pagkain na parang nawawala na lang sa tiyan. Si Swallow naman ay umuungol, sinasabing parang masusuka na siya. Sinagot siya ni Bathory, malamig at pabiro, na kung samuka siya ay lalo pa niya itong susubuan, at hinamon pa siya na subukan ito. Sinabi ni Swallow na hindi naman niya talaga ini-enjoy ang pagkain, gusto lang niyang may nakakain habang nanunood sila. Nag-alala si Renee at nagtanong kung kailangan ba niyang kumuha ng ibang pagkain, pero tumanggi si Swallow. Binaling ni Bathory ang atensyon sa battlefield feed at sinabing magiging mas interesting na ang laban dahil magsisimula na raw ang tunay na bakbakan. Tumango si Patrick, at idinagdag ni Bathory na tatahimik lang ang sitwasyon kapag patay na ang Red Dragon Bastard. Nabanggit ni Swallow na mahusay lumaban ang human na iyon. Kinumpirma ni Patrick na ang tinutukoy niya ay si Carte, at kahit may kahinaan ito, magaling talaga. Nagtaas ng kamay si Mels, nagtatanong kung bakit pinili ng humans ang battlefield na iyon. Kung maraming orcs, dapat daw gusto ng mga iyon ang large-scale battle sa plains. Pero parang humans ang pumili ng lugar. Napakunot noo si Patrick at sinabing hindi niya alam kung bakit, at nagtanong kung sumuko na ba ang mga tao. Kinuha ni Mels ang mapa at itinuro ang Anun Plains. Sinabi niyang bahagyang mas mataas ang posisyon ng mga tao, pero dahil patag pa rin ang lugar, wala talaga silang malaking advantage. Masusing tiningnan ni Patrick ang mapa at sinabi niyang may mga lugar sa imperyo na hindi pwedeng bitawan, kahit padahado ang magiging laban. Ipinaliwanag niya na may dalawang ruta papasok sa puso ng imperyo. Una, ang main route na binabantayan ng 6 na layer na pader sa Reyes. Dagdag pa niya, hindi yun malaking hadlang para kay Kurak. Pangalawa, binanggit ni Patrick ang tungkol sa teleportation hub na nakatago sa Anum Plains, na kaya umanong magpadala ng tao diretso sa 3rd layer ng pader. Nakakrus ang mga braso ni Bathory habang itinuturo si Swallow. Ipinapaalala niyang si Swallow ang nagbigay ng time limit kay Kurak, kaya desperado ang orc na makuha ang hub.
Napakunot ang noo ni Mels at nagtanong kung bakit hindi na lang sirain ng mga tao ang hub para doon na sila lumaban sa pader. Sagot ni Patrick, kapag ginawa iyon, siguradong direktang masasagupan ng mga tao ang mga Paladin, isang laban na hindi nila gugustuhin. Tumango si Mels at sinabing naiintindihan niya. Dinugtungan naman ni Patrick na ito ang dahilan kung bakit tinawag niyang Annihilation War ang digmaan. Sinabi niyang matatapos ito sa loob ng 3 linggo dahil iyon ang utos ni Swallow. Samantala, kailangan ng mga tao na protektahan ang hub at manalo. Walang pwedeng umatras, isa lang ang mananatiling buhay. Mahina pang nagtanong si Mels kung hindi ba mas mahina ang mga tao. Sagot ni Patrick, hindi naman sobra ang agwat. Pagkatapos ay inutusan niya si Miss Bathory na ay magnify ang imahe. Bahagyang ngumiti si Miss Bathory bago buksan ang mirror projection. Sinabi rin ni Patrick kay Mels na minsan, isang tao lang ang sapat para baguhin ang direksyon ng digmaan. Lumabas sa mirror image si Dame Sean na lumulutang habang nagliliyab ang aura niya. Sinabi ni Mels na siya ang warrior ng mga tao. Tumango si Patrick na tila nagulat na may plano rin ang kalaban. Pero bigla itong tumigil at napasquint. Pinalaki ni Miss Bathory ang gitna ng projection, at napalawak ang mata ni Patrick habang nagtatanong kung bakit naroon ang isang partikular na tao. Pagkatapos, lumipat ang pangyayari ilang araw bago iyon sa training ground. Masayang kumaway si Juan para batiin si Ethel Breeze. Kumusta raw ang training? Tanong ni Ethel Breeze. Sinagot siya ni Juan na nakakapagod at brutal ang training ni Rushmore, pero gusto niya ito. Tinawag ni Ethel Breeze si Rushmore para makausap sandali, at pumayag naman ang lalaki. Pagkalayo nila, sinabi ni Ethel Breeze na bumagsak na si Carte. Tumango si Rushmore at nagtanong kung si Kurak o ang gatekeepers ang dahilan. Sinabi ni Ethel Breeze na masyadong malakas si Carte para mamatay sa gatekeepers, kaya si Kurak ang tumapos, pero ang tunay na nagbasag ng lakas nito ay ang Paladin. Sumimangot si Rushmore at tinawag iyon bilang, kamay ng Pope Iranisha. Idinagdag niyang imposible raw na walang natanggap na damage ang Paladin mula kay Carte, dahil hindi basta inaalis ang lakas nito. Sagot ni Ethel Breeze, normal na hindi siya maniniwala, pero mukhang suot ng Paladin ang isa sa 36 na masterpieces. Tinanong ni Rushmore kung panahon na ba para umeksena ang warrior, pero sinabihan siya ni Ethel Breeze na baka siya na lang ang pumalit. Tumanggi agad si Rushmore, ayaw raw niyang mapasama sa mga plano nito. Sa sandaling iyon, lumitaw ang bahagyang marka ng sumpa ni Swallow sa mukha ni Ethel Breeze. Napansin iyon ni Rushmore bilang curse mark at agad itong tinakpan ni Ethel Breeze. Tinanong niya kung kamusta ang progreso ni Juan. Lumambot, ang tono ni Rushmore habang sinasabi niyang mahirap ipaliwanag. Si Bern daw ay isang genius, at ganoon din siya. Si Bern ay 1 linggo bago masanay sa swordplay, 2 buwan bago ma-replicate, 6 na buwan bago maging ganap, at 1 taon bago gawing sariling estilo. Pero si Juan, ilang araw pa lang tinuturuan, pero nakakapalitan na siya ng atake. Kahit siya mas madalas tumama, hindi raw biro ang lakas ng babae, lalo na't gamit nito ang gauntlet na hindi pa nakaka-release ng aura. Kung totoong gauntlet iyon, baka hindi raw niya kayanin. Nagpasalamat si Ethel Breeze ng bahagya sa galing ng pagtuturo ni Rushmore. Pero sinabi ni Rushmore na hindi pa tapos ang training ng babae at wala pa itong sariling kulay sa teknik, kaya nagtataka siya kung bakit ipapadala na. Sagot ni Ethel Breeze, patapos na ang mga paghahanda. At ngayong inilabas na ng Pope ang masterpiece, malinaw na gumagalaw na ang kalaban. Tinawag niyang kailangan nilang kausapin si Juan. Narrowed ang mata ni Rushmore habang tinatanong kung sigurado ba si Ethel Breeze. Sabi niya, plano nitong palawakin ang battlefield, patayin ang faction ng Pope, kunin ang masterpiece, at hawakan si Swallow. Maganda raw pakinggan sa papel, pero libo-libong tao na ang namamatay. Mas dadami pa. Nagpaalala pa siya, kapag nalaman ni Miss Juan ang ginagawa nito, kaya ba niyang harapin ang galit niya? Tahimik na tumingin si Ethel Breeze sa malayo at sinabing darating ang panahon na may dahilan ang lahat ng ito. Nagsimula ang eksena sa loob ng Royal Courtroom. Nakatayo si Ethel Breeze sa loob ng defendant's box habang hinahatulan. Ang nagpe-preside sa trial ay ang pangalawang prinsipe ng emperador. Matulis ang tingin ng prinsipe habang tinatanong niya kung paano balak ni Ethel Breeze panagutan ang pagkatalo sa digmaan. Sinabi niyang dahil sa incompetence ng opisyal, maraming mahahalagang noble ang namatay, at kahit patawarin pa siya ng emperador, ang buong empire ay hindi. Nag-scoff si Ethel Breeze, at agad na nagbago ang mukha ng prinsipe.
Galit nitong tinanong kung binastos siya. Sinubukan ng advisor na pakalmihin ang sitwasyon pero naglakad na palabas si Ethel Brias. Pinahinto siya ng prinsipe at sinabing kaya niya itong tanggalin sa posisyon anumang oras. Hindi tumigil si Ethel Brias, at malamig na sinagot na pwede itong subukan, kung kaya talaga nitong panindigan. Nagulantang ang buong korte sa pagiging prangka niya. Sigaw naman ng prinsipe, na ang pag-insulto sa kanya ay pag-insulto na rin sa buong imperial family. Pero nagpatuloy lang si Ethel Brias hanggang tuluyang lumabas. Pagkatapos noon, pumunta si Ethel Brias sa throne room at lumuhod sa harap ng emperador. Ipinaliwanag ng emperador na may kaaway na nagbabanta sa empire at hindi maganda ang sitwasyon. Tinanggap ni Ethel Brias ang responsibilidad, at tinanong siya kung kaya niyang ihatid ang victory bago matapos ang war. Sinagot niyang gagawin niya. Sinabi ng emperador na huwag niyang intindihin ang sinabi ng pangalawang prinsipe. Labis na nagpasalamat si Ethel Brias nang bahagyang pahalagahan ng emperador ang nararamdaman niya. Binigyan siya ng huling utos, maghatid ng resulta, dahil ang kalaban ay magbubunga ng libu-libong patay. Sa kanyang private quarters, nakahiga si Ethel Brias sa sofa, halatang pagod at lumalala ang curse mula kay Swallow na lumalabas sa kanyang kanang mata. Naiinis niyang iniisip na nagmumukha na siyang baliw, at maging ang emperador ay napagkamalan niyang halimaw kanina. Ayon sa hula ni Swallow, 6 na buwan na lang ang natitira sa kanya, pero ramdam niyang baka mas maaga pa ang katapusan. Lalo pang lumala ang pagdududa niya kung nilalamon ba siya ng curse o nagiging ibang nilalang na siya. May biglang tumawa sa likod niya, kaya tumayo siya at mabilis na lumingon, pero wala namang tao. Nagtanong siya sa sarili kung guni-guni na ba niya iyon. Tamang-tama, pumasok si Garrett, halatang stressed, at sinabihan siyang huwag na siyang gumawa ng gulo dahil siya ang nag-aayos ng mga kalat nito. Dagdag niya pa kailangan na nilang maghanda dahil malapit nang magtipon ang lahat. Ipinaliwanag naman ni Ethel Brias na hindi kikilos ang Holy Order sa stage na ito dahil kailangan ng Pope Irenaeus ng sapat na lakas kung gusto nitong pabagsakin ang imperial family. Kinumpirma rin ito ni Ethel Brias kay Vice Commander Rain sa parehong impormasyon. Nagkomento si Garrett na kahit gaano pa kalakas ang masterpiece ng kalaban, mahirap pa rin silang tapatan kung dalawang hero ang kakalaban. Nabanggit din ni Ethel Brias ang listahan ng mga taong kinakailangang umalis sa Anum Plains. Dagdag pa niya tuloy pa rin ang plano, na kailangan nilang manalo sa laban na iyon. Napansin ni Garrett ang isa pang dokumento tungkol sa Primordial Core. Ipinaliwanag ni Ethel Brias na wala siyang nahahanap na sagot tungkol kay Renee, ang Dagger Maid, na sigurado siyang second generation homunculus pero nawawala ang mga record ng generation na iyon. Tinangka rin niyang hanapin ang past life ni Patrick, ang skeleton, pero libo-libo ang may pangalang Patrick kaya imposibleng matrace. Nakita niya ang isang libro na may pangalan ni Patricio Lanchel, ang founding hero ng Empire. May hinala siyang konektado ito sa skeleton na Patrick, pero sinabi niyang imposibleng siya iyon dahil hindi pa nabubuksan ang libingan ng hero. Biglang sumakit ng matindi ang curse ni Ethel Brias, kaya mabilis siyang binigyan ni Garrett ng potion. Sabi nito, pwede na niyang akuin ang ilan sa trabaho ni Ethel Brias para makapagpahinga siya. Pero tumanggi ang opisyal, at sinabing kailangan niyang tapusin ang war mismo. Maya-maya, nagtipon na ang high-level adventurers, knights, at heroes ng Empire. Sinimulan ni Ethel Brias ang speech tungkol sa kasaysayan ng humanity at pagtatatag ng Empire. Pero bigla siyang natigilan at tumingin sa langit dahil para bang may libu-libong mata na nakatingin sa kanya mula sa itaas. Napansin ni Miss Wan at Garrett na kakaiba ang kilos ng kapitan. Ilang saglit pa, bumagsak si Ethel Brias. Habang nawawalan siya ng malay, sumagi sa kanya ang isang pag-uusap nila ni Wan noon. Tinanong niya ito kung ano ang dapat gawin kung may tao na kailangang patayin para maiwasan ang mas malaking kasamaan. Sagot ni Wan, kung may ganoong tao, kailangan niya itong patayin. Sa kasalukuyan, habang lumalabo ang paningin ni Ethel Brias, tinitigan niya si Wan at naalala ang sagot nito. Pinapakiusapan niya itong tuparin ang pangakong iyon. Kung bumagsak na si Ethel Brias, may pag-asa pa ba siyang makatayo laban sa sumpang unti-unti nang lumalamon sa kanya? Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para malaman mo sa susunod na kwento kung ito na ba ang simulan ng kanyang katapusan.